Mga kabayan, sa wakas, kinumpirma na mismo ng tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Winston Casio na kilala na nila kung sino ang controversial na may-ari ng Pugo Hub sa Pampanga na kung tawagin nila ay Lucky South 99. Sa isang panayam, sinabi ni Casio na ayon sa nakalap nilang mga dokumento at impormasyon, konektado ang Pugo Hub sa Bamban Tarlac na Baupo Compound at Pugo Hub sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Ayon pa kay Casio, sigurado magugulat ang publiko sa oras na ilabas na nila ang pangalan at totoong may-ari ng dalawang iligal na Pugo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Yes po, na-identify na po natin kung sino yung mga ulo sa likod ng pogong ito at kung ang tanong ay may kaugnayan, malalaman po natin sa susunod na mga araw pagkatapos ng aming formal investigation. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zone 1 tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Maging ang Philippine National Police o PNP ay nagsalita na rin at sinabi nila na lumalabas na ang mga incorporators o mga may-ari ng Lucky South 99 sa Pampanga at Baupo Compound sa Tarlac ay iisa lamang base sa mga dokumento na nakalap nila. May mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baupo Compound po. Pagbubunyag pa ni Winston Casio ng PAOK, mas malaki, mas notorious at napakadelikado ng Pugo Hub na sinalakay nila dito sa Lucky South 99 kumpara sa Baupo Compound sa Tarlac. Ayon kay Casio, nakakakilabot at nakakatakot ang mga nagaganap na illegal na gawain ng mga sindikatong Chinese dito sa Lucky South 99 kung saan ay na-discover nila na dito isinasagawa ang torture, pagpaslang at sex trafficking at iba't iba pang hindi makataong gawain na mga pinaghihinalaan nilang malaking sindikato. Kung hindi po ninyo alam pa po, itong ating pinasok na, itong ating raid na Pogo, Lucky South 99, kung tawagin po ito ng mga in-check ay Park 3, Parque 3. Ito po yung pinaka-notorious na kidnap area at saka murder area dyan po sa Region 3. Ang nakakagulat dito, lumalabas na karamihan sa mga trabahador o empleyado ng Pugo Hub na ito sa Pampanga ay mga kidnap victim mula sa China. Kinumpirma ito ni Casio nang magsagawa sila ng raid at nagsigawan ang mga tumatakas na empleyado ng Pogo at sinabi nila na biktima rin sila ng kidnapping at pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Kasi yung 157, na-rescue na po namin yan sa labas, hindi nila alam anong gagawin namin. Opo. Tapos nung nagpakilala po kami mga otoridad, bigla po nagsisigaw yung ilan na kidnap victims nga po sila. Sige. No? So, all the more na may sense of urgency sana na nilabas niya yung warrant para nakapasok ulit kami at para makapasok kami finally para makapag-rescue kami. Sige. Pero sa kabila ng ginawa nilang rescue operation, naudlot at ikinadismaya ng PAOK ang ginawa ng isang judge sa Bulacan matapos niyang bawiin ang kanyang inisyong search warrant. Pero kami po ay lubhang nalungkot na sa halip na i-correct lamang po ng judge yung pagkakamali doon sa unang search warrant na na-issue. Nung pangalawa po ay tuluyan niya nang dininay yung search warrant. Kaya hindi na ho kami pumasok at ngayon kami nag-apply ng panibagong search warrant. Nang tanungin ang judge kung bakit ginawa niya ang pagbawi sa search warrant, lalong nadismaya ang PAOK at netizen sa tila napakababaw na dahilan ni judge kung bakit niya binawi ang arrest warrant na kanyang inisyo. Kaya daw niya, apparently she said, ayon sa kanyang denial order, she opted to deny the application of warrant in as much as wala na raw aabutan ng mga foreign nationals doon. Sapagkat nakita daw niya di umano na nagsipagtakasan na may fleeing of masses of people. Yun ang parang term na ginamit niya sa kanyang order to deny the search warrant. So, para sa amin, that is all, as far as we are concerned, wala siyang personal knowledge doon sa pagtakas ng mga taong iyon sapagkat di umano nakita lamang ay yung mga nasa social media
Di ho ba? Opo. So, wala siyang personal knowledge and alleged na pagtakas ng mga tao. Samantala, umami naman ang pamunuan ng PAOK na tila mahihirapan sila at posibleng tumagal pa ng ilang araw o linggo ang isinasagawa nilang rescue operation sa Lucky South 99 sa Pampanga. Dahil bukod sa pagbawi ng search warrant ay napakalaki ng compound at tinatayang mahigit 10 hektarya ang lawak nito. Napakalawak ho nung niliparan ho namin ng mga drones, parang 10 hectares, sobra po eh. Kasi ito pong Grand Palacio Royal, kung saan pasok itong compound na ito ng Lucky South 99. Kung hindi ako nagkakamali, bahagi po ito nung dating golf course ng Grand Palacio Royal diyan sa may Porac. No, so yung buong compound na yan ng Grand Palacio is more than 100 hectares. No, yung buong compound na yan. Parang nasa 10 point something hectares. Malawak po siya, 3 phases siya, phase 1, 2, and 3. Then may mga villa po siya sa katabi, yun yung phase 4. So malawak. Kung liliparan ninyo ng drone, nung nakita ko, mas malawak pa sa Bamban. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino sa palagay nyo ang tunay na may-ari ng 2 Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac? Sigurado bang magugulat tayo kapag inilabas na ng PAOK ang controversial at maimpluwensyang taong ito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Una nang inihayag ng Philippine National Police na isa umano sa incorporator ng Lucky South 99 ay konektado rin sa pogo sa Bamban. May mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufo compound po. Isa rin sa sinisilip ng PNP kung bakit nakakapag-operate pa ang Lucky South 99 gayong paso ang lisensya nito. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung may nag-leak na impormasyon sa nasabing operasyon. Bago pa dumating ang mga pulis ay tila natunugan na ng mga tao sa loob ng compound ang operasyon. Nirelieve na ng PNP ang Chief of Police ng Porac, Pampanga habang nagsasagawa ng investigasyon. Kagabi, pinasok na ng mga otoridad ang pogo sa Porac matapos makakuha ng search warrant sa Regional Trial Court ng San Fernando, Pampanga. Matatandaang hindi natuloy noon na pasukin ng mga otoridad ang Pogo compound noong June 5 matapos bawiin nang nag-issue na judge ang search warrant nitong Huwebes. Meron ho tayong bagong napasok. Well, technically hindi pa natin napapasok kasi hindi pa namin po pinapasok yung premises ng naturang Pogo. Meron ho tayong na-rescue na 157 foreign nationals at saka 36 na mga Filipino nationals po. Ngayon po, doon sa 157, actually 158 na. Kasi kaninang madaling araw, mga 12:30 na madaling araw, biglang kumakampag yung loob ng compound. Tapos, nung tiningnan ng mga nagbabantay doon sa outside perimeter ng mga Special Action Force, merong isang 27 anyos na Chinese national lalaki, may daladalang bunk bed, no? Yung isang bahagi ng cam, dala-dala niya at nakaposas po siya doon at punong-puno po siya ng pasak, no? So, kanina madaling araw po lamang yan. So, from 157, 158 na po yung ating na-rescue na foreign nationals. Tatlo po dito ay confirmed na mga Chinese nationals na kidnap victims.
kung hindi po ninyo alam pa po, itong ating hello? Yes, go ahead po, sir. Itong ating pinasok na, itong ating raid na Pogo, Lucky South 99, kung tawagin po ito ng mga in-check ay Park 3, Parque 3. Ito po yung pinaka-notorious na kidnap area at saka murder area dyan po sa Region 3. Sir, ang sabi niyo po, hindi niyo pa po napasok yung buong compound. Kailan po natin balak po, kumbaga, makita po? Bakit hindi mapasok, Sir Winston? Po, Ted, nag-issue po ang judge ng search warrant noong June 4, kung hindi ako nagkakamali. Tapos noong June 4, yung in-issue po niyang warrant ay may kulang po. Hindi niya na-indicate doon yung mga items to be seized. Ano yung mga bagay-bagay na pwede nating tangayin doon sa lugar. Dahil sa kakulangan, infirmity ng search warrant, hindi po, nagkalangan po muna kami pumasok sapagkat wala pong silbi na pumasok kami doon tapos wala naman kami madadalang mga ebidensya. So ang ginawa na lang po namin was nanawagan kami kung may mga tao doon sa loob na magsilabasan. Ngayon, unfortunately po, kaya inaalam pa rin po namin, kami nag-iimbestiga, mga alas 10:30 pa lamang pala nung June 4, nag-click na kami ay mag-ooperate sa puguhan na yan. Kaya yun yung mga kumalat na mga videos na maraming nagtatakbuhan na mga foreign nationals. Kasi nga, nalik na yung aking operation. Kabayan Ted, kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa ng 1,000 foreign nationals dapat ang inabutan namin doon. Kaya lang, gawa ng leak na aming hinihinala, less than 200 na lang yung na-rescue natin na foreign nationals dyan. Okay, sige. So dahil doon sa defect ng search warrant, kaya po kayo hindi nakapasok ng lubusan. Okay. Opo. So, go ahead. tama po yun, kabayan. So, nung June 5, pina-correct po namin. Pero kami po ay lubhang nalungkot na sa halip na i-correct lamang po ng judge yung pagkakamali doon sa unang search warrant na na-issue. Nung pangalawa po ay tuluyan niya nang dininay yung search warrant. Kaya hindi na ho kami pumasok at ngayon kami nag-apply ng panibagong search warrant. To be honest, kaya manan lawyer, no? May lubhang nabahala rin sapagkat all the while I thought perfunctory na lamang yung gagawin kasi rectification na lamang, incorporate, lalagay mo na lamang doon yung kung ano mang kakulangan doon sa initial warrant na inapprove niya. Take note to, kabayan, approved yung warrant, no? May kulang lang. So pinaparectify lang para ilagay ko na yung mga items to be seized. Okay. Pero nung pangalawa, kaya daw niya, apparently she said, ayon sa kanyang denial order, she opted to deny the application of warrant in as much as wala na raw aabutan ng mga foreign nationals doon sapagkat nakita daw niya di umano na nagsipagtakasan na may fleeing of masses of people. Yun ang parang term na ginamit niya sa kanyang order to deny the search warrant. So, para sa amin, that is all, as far as we are concerned, wala siyang personal knowledge doon sa pagtakas ng mga taong iyon sapagkat di umano nakita lamang ay yung mga nasa social media, di ho ba? Opo. So wala siyang personal knowledge sa alleged na pagtakas ng mga tao. At kami nga ay nalulungkot lalo ngayon kasi itong pagkataas ng isa ngayon, yung nakalabas. Bukbuk sarado po, kulang na lang mamatay sa dami ng pasa. Ito yung indikasyon na marami pa po tao doon sa loob. So we have to get inside the compound to rescue pa kung may mga nakatali pa doon o may mga patay na katawan na doon. Sige, so sa ngayon po, ano ang actual situation on the ground? Ang mga tauhan po ninyo hindi pa rin makapasok sa loob? Yes sir, what we did is pinaikutan po natin yung perimeter while applying for the new warrant. Pinaikutan po natin yung perimeter at saka binabantayan ng Special Action Force. Baka nga po may mga lumabas pa po doon na mga tao at kung ano pa man. At kami din po ay nag-aantay. Baka naman may pakilalang may-ari, manager na ang compound na yan para ma-serve na matanong din po namin sila kung bakit may mga bukbuk sarado ng mga tao na galing doon sa loob. Kasi 3 na po ito Tapos 7 Pilipino din ang nakalabas kahapon. Opo.
Ngayon ho, naghihintay kayo ng bagong warrant doon pa rin sa the same judge or you applied in a different sala? We applied with a different judge, kabayan. Opo. Obviously, we would not be able to get a favorable ruling on our application for a search warrant with the same judge. Okay. Anong sabi ng legal ninyo diyan sa sa PAOCC na hindi ba dahil sa may mga lumabas na nakita ho ninyo na bugbog sarado kanyo ng mga na tao is a legal legal reason para kayo pumasok doon to rescue people? Yes, in fact, that was the argument that was raised by our legal officer. Oo. Di ba? Kasi may nakita ka lumalabas doon tapos yung nakausap ninyo na ano ang nationality itong nakatakas na may kasamang teheras kanyo na nakaposas? Yes, sir. Filipino po yun, kabayan. Sorry. Chinese national po, 27 years old. Siya po ay kinidnap diyan sa Pasay, tinutukan ng patalim, isinakay sa sasakyan ng 3 Chinese nationals. Okay, so yun nga po, kan po natin, before the honorable judge, that all the more that since people are fleeing from the area and we were able to actually rescue. Kasi yung 157 na rescue na po namin yan sa labas, hindi nila alam anong gagawin namin. Tapos nung nagpakilala po kami mga otoridad, bigla po nagsisigaw yung ilan na kidnap victims nga po sila. Sige. No? So all the more na may sense of urgency sana na nilabas niya yung warrant para nakapasok ulit kami at para makapasok kami finally para makapag-rescue kami. Kung yan po'y malawak na malawak, wala siyang permiso from the LGU kasi paano makapag-operate ang ganyang... Yun po yung alamin natin, kabayan Ted, Manong Ted, alamin po natin yan. Kasi nga, this is taking like a sore thumb. Katulad po ito noong dyan sa Bamban Tarlac na hindi pwedeng hindi mapansin ng Business Processing Licensing Office ng LGU. Kaya nga, opo. Sige, so habang kayo naandyan sa pinaliligiran yan, nasaan ang Porac Police? Nandiyan po naman sila. Kasama po natin sila noong nag-rescue tayo ng maraming mga foreign nationals. They were with us pagdating po namin noong 6 ng gabi, noong June 4. Sinamahan po tayo ng Porac Municipal Police Station. Okay, and then meron ho bang reaction dyan si Governor? Wala ho kaming natanggap pa pong mga tawag at kung ano pa man magmula sa mga LGU. Pero yun nga po ang aming game plan ngayon, our next course of action is to be able to check if this has been granted a business permit by the Porac LGU. Okay. Nasaan ngayon yung mga inyong nasaklolohan na rescue, kabayan? Yung 157 foreign nationals, Manong Ted, ganito. Since 158, since meron na tayong 3 identified kidnap victims, the 3 have underwent medical examination. Una po yun. Pangalawa, pag mag-undergo ng medical examination ay in-interview na po sila ng mga workers natin. Then finally, sila po ay ini-interview na ng ating CIDG Anti-Organized Crime Unit. At yung natitira naman po na 155 ay winelfare check kagabi ng ating mga taga-DSWD. Then ngayong umaga, ibabiometrics po sila nitong ating Bureau of Immigration to check if all of them are staying legally in the Philippines. Okay. Sige. So sa ngayon po, walang nakakalabas at nakakapasok sa compound? Walang nakakapasok. Nakakalabas meron. Yung mga lumalabas na mga nakakulong doon, na mga na tumatakas, so to speak. Kailan ang huling may nakatakas? Anong oras? Kaninang 12:30 na madaling araw. Okay. Wala nang sumunod? Wala pa po. So, bali 8 po yan. 7 kahapon ng hapon at 1 kanina madaling araw. Sige. And then, as we speak now, yung bang search warrant ay pinoproseso na? Yes, sir. Opo. Papunta po sa Central Luzon. Hindi ko na lang po muna sasabihin kung sa Central Luzon yung ating application. But it is quite obvious that we will not apply for a warrant in Angeles City na may cover nitong Porac because of the sensitivity of the matter. We will apply for a warrant in a different disinterested court. So it follows na ang mga tauhan ninyo wala pang tulog.
Sir, almost 3 weeks na hong nagsasalitan kami kung sino ang matutulog at kung sino hindi matutulog. Ako personally, in the last 4 days po, 2 oras pa lang po ang tulog ko. Kape na lang ang nagpapagising sa amin ng mga direktor namin. Okay, so sa ngayon sir, wala pang identification kung sino talaga ang may-ari niyan. At gaano yung kalawak, can you describe to us yung pati yung mga building niya? Napakalawak ko nung niliparan ho namin ng mga drones, parang 10 hectares, sobra po eh. Kasi ito pong Grand Palacio Royal, kung saan pasok itong compound na ito ng Lucky South 99. Kung hindi ako nagkakamali, bahagi po ito nung dating golf course ng Grand Palacio Royal dyan sa may Porac. No, so, yung buong compound na yan ng Grand Palacio is more than 100 hectares. No, yung buong compound na yan. Ayon sa aming unang mga nakuhang impormasyon, yung dating golf course was about 30 hectares of the entire 100. And then this particular Pogo, illegal Pogo ang tawag natin dyan, scam farm na tinatawag. Parang nasa 10 point something hectares. Malawak po siya, 3 phases siya, phase 1, 2, and 3. Then may mga villa po siya sa katabi, yun yung phase 4. So malawak. Kung liliparan ninyo ng drone, nung nakita ko, mas malawak pa sa Bamban. Ito yung dating golf course na hindi na nag-operate. Yes, yes. Tapos Manong dati yan, may mga parang hotel dyan para doon sa mga Koreanong bisita nito na kinonvert into Pogo. Yes, Manong Ted. Tama po.